The war of words between Malacanang and Vice President Sara Duterte continues to escalate. Palace officials have pushed back against the Vice President's latest remarks about President Marcos. For the latest developments, we go live to mobile journalist Julie Baiza. Julie, how is Malacanang responding to the Vice President's recent statements? Cheska, maanghanga ang naging sagot ng palasyo kay Vice President Sara Duterte doon sa nasabi ni VP Sara na hindi raw niya gustong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos at gusto daw niya na hanggang sa huli makita ng taong bayan yung kawalang-yaan daw ni PBBM. Ang sabi ni Castro, maganda raw na humarap muna sa salamin si VP Sara para malaman niya kung sino ba talaga ang walang-ya o shameless, at ang term nga ni Jose Castro, walang H. Sumasalamin daw kasi yung pagiging walang-ya sa mga gawain ng ama ng bise na si former President Rodrigo Duterte. Nandyan daw yung mga sinasabing pagpatay at ang pagkakaroon umano ng assassin. Doon naman sa sinabi ng bise na hindi niya gustong agawin yung posisyon ng Pangulo, paiba-iba raw yung naratibo ni VP Sara. July last year daw sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Castro na nasabi ng bise na lahat sila ay nagnanais pababain sa pwesto si PBBM. Kasama siya na nais nang magpababa sa Pangulo. Kahit pa iba-iba raw yung sinasabi ni VP Sara, hindi raw maikakaila yung gusto niya at ng kanyang mga kaalyado, pabagsakin at patalsikin ng Pangulo sa pwesto. Cheska, bukod dito, nagsalita din si Yuse Claire doon sa lumulutang na posibleng tumayong testigo si VP Sara sa sariling impeachment trial. Ang sabi ni Castro, nararapat naman daw yan kasi siya raw yung inuusig, kaya dapat siya rin daw yung magpaliwanag at magsalita. Sa ganyang paraan, makakapagbigay din daw si VP Sara ng tamang tugon at pagkakataon din na malinis yung kanyang pangalan. Cheska. Julie, these comments come a couple of days after Vice President Sara Duterte also said something about yung leadership raw sa Senate is a reflection on President Bongbong Marcos's leadership. Can you recall the response of Malacanang to those comments as well? Tama ka, no? Ilang araw na nga, if I'm not mistaken, June 12 na sabi ni VP Sara etong tungkol sa hindi niya gustong agawin yung pwesto ni PBBM. Nagkaroon naman na rin ng unang sagot dyan ang palasyo, and doon naman sa sinasabing ng reflection, yung leadership change. Ang sinasabi naman ng Palas, yung gulo or yung nangyari rather na gulo sa Senado, sila naman or sa kanila naman yun, laging sinasabi naman daw na hindi nang ihimasok yung Malacanang sa anumang affairs ng mga senador. Even nga, noong nagkaroon na rin sila ng bagong Senate President. And then Julie, with regard to the impeachment, no, as preparations for the impeachment proceedings continue, ano yung mga next major developments na inaabangan ng both Malacanang and the Duterte camp? Sa impeachment, ang nasabi lang naman ng palasyo is yun nga, yung possibility na pagtestigo ni VP Sara na for them nga nararapat lang para maipaliwanag ng bise yung kanyang panig at magiging mas maganda raw, mainam nga raw na siya mismo yung magpapaliwanag. Ang palasyo, paulit-ulit din naman nilang sinasabi, nahahayaan nilang gumulong yung legal na proseso at yung batas tungkol naman dito sa impeachment. Kaya tikom lagi or matipid lagi yung komento nila kapag sa usapin na ng impeachment. Thank you for those updates. That was mobile journalist Julie Baiza.